everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Eunice Riel Jesusa at ang tatalakayin ko ngayong araw ay ang greenhouse gases, fossil fuels, at kung paano ito naging konektado sa climate change. So, ang greenhouse gases, ito ay karaniwan nating naririnig kapag pinag-uusapan ang global warming at ang climate change. Isa na din dito ay ang pagtaas ng sea level or matinding pagbagyo. So, ang greenhouse gases ay ang gas na natural na nasa ating atmosfera or hangin sa paligid ng mundo. Tinatawag silang greenhouse gases dahil katulad sila ng isang greenhouse at yun yung bahay taniman. Pinapasok nila yung init ng araw pero hindi basta-bastang nakakalabas. Kaya ang init ay naiipon sa loob. So, may tatlo akong halimbawa sa greenhouse gases. Isa na dito ay ang carbon dioxide. Ito ay mula sa pagsusunog ng mga langis, uling at gas. Pangalawa ay ang water vapor. Natural pero nadagdagan dahil sa pag-init. At pangtatlo ay ang nitrous oxide mula sa pataba at chemical sa agrikultura. So, paano nakakaapekto ang greenhouse gases sa climate change? So, dumarami ang greenhouse gases dahil sa gawa ng tao tulad na lang ng pabrika, paggamit ng mga sasakyan at pagkakalbo ng kagubatan. Dahil ang pagkakalbo ng kagubatan ay ito ay gumagawa ng mga gamit sa bahay katulad na lang ng mga lamesa. May mga lamesa na gawa sa kahoy at paggawa ng bahay at marami pang produkto na gamit ang mga kahoy o mga puno. Ang mga gas na ito ay nagpapainit sa mundo dahil kinukulong nila ang init ng araw. Ang sobrang init ay nagdudulot ng climate change. Ito ay ang pagtaas ng temperatura or tinatawag na global warming. Pagkakatunaw ng yelo sa mga polo, mas matinding bagyo at tagtuyot, pagtaas ng level ng dagat, pagkakaroon ng suliranin sa pagkain, kalikasan at kalusugan. Paano kaya natin maibsan ang problemang ito? So narito at sasabihin ko ang mga dapat nating gawin upang maibsan ang problema. Bawasan ang paggamit ng fossil fuel, gumamit ng renewable energy or solar. May solar kami guys. Magtanim ng maraming puno dahil sumisipsip ito ng carbon dioxide. O diba guys, pwede naman pala tayong makakatulong tulad na lang ng pagsali natin sa mga programang magtanim ng mga puno tulad ng sa mga barangay natin, diba may nagpapatipon sila ng mga teenage doon or mga sino mang gusto mag-volunteer para magtulong sa pagtatanim. Isa na rin dito ang pag-recycle, magtipid sa kuryente, at iwasan ang sobrang paggamit ng mga plastic. So, sa pag-iwas ng plastic guys, malaking tulong na po ito. Kagaya na lang ng paggamit natin ng mga eco bags kapag nag-grocery or yung mga paper bags instead of plastic cups, we use paper cups, diba? So, maging responsible sa basura. Itapon natin ang mga basura natin sa tamang basurahan or tamang lalagyan. Sa aming paaralan guys, dinadala na namin ang aming mga basura, nilalagay na namin sa bag dahil hindi na kami pwedeng magtapon ng basura doon sa paaralan at maayos po iyon na patakaran. So everyone, marami parang paraan para maibsan ang problemang ito. Kaya gawin sana natin ito at i-apply sa sarili. Greenhouse gases, ito ay ang nakukulong kaya umiinit ang ating mundo. At ito ang nagbabago ng klima at ito ang tinatawag na climate change. At lastly, ito ay nakakaapekto sa ating lahat.
So, ang pag-uusapan naman natin ngayon ay patungkol sa fossil fuels. Ano nga ba ang fossil fuels? So, ang fossil fuels ay ang mga likas na yaman na nabubuo sa mga nalilibing na mga labi ng mga sinuunang halaman at hayop. Milyon-milyong taon na ang nakalipas. Dahil sa init at presyon sa ilalim ng lupa, nabuo ito bilang ng mga gating o panggating na ginagamit natin ngayon upang makagawa ng kuryente, gasolina, at init. So, may mga uri ang fossil fuels. Isa na dito ay ang uling or coal. Ito ay kahoy na sinusunog upang makalikha ng enerhiya. Isa na din dito ang langis, oil or petroleum, na ginagamit sa paggawa ng gasolina, diesel, or iba pang produkto ng petrolyo. At gas, isang uri ng gas na sinusunog para sa kuryente at sa pagluto. Bakit nga ba mahalaga ang fossil fuels? Dahil ginagamit ito sa paglikha ng kuryente, pampakainit sa bahay at pabrika, gasolina at diesel para sa mga sasakyan, at paggawa ng mga produkto. Pero bakit ba delikado ang fossil fuels? Dahil ang pagsusunog ng fossil fuels ay naglalabas ng maraming greenhouse gases tulad ng carbon dioxide. Ang mga gas na ito ang pangunahing dahilan ng global warming. So, may mga masamang epekto ang fossil fuels. Ito ay ang polusyon sa hangin at tubig, pagbabago ng klima or climate change, paglala ng mga sakuna tulad ng matinding bagyo at pagtuyo, pagbaha, at pagkasira ng kalikasan at kalusugan sa tao. Ano ang alternatibo para magbawasan ng epekto ng fossil fuels? So, maaaring gumamit ng solar energy or enerhiya mula sa araw, wind energy or hangin, hydro energy mula sa tubig, sa dam o sa ilog. At ang last ay geothermal energy, init mula sa ilalim ng lupa. Fossil fuels ang pinagkukunan ng enerhiya mula sa lumang halaman at hayop, pero nagdudulot ng polusyon at climate change. Kaya, mahalagang maghanap ng mas malinis at ligtas na alternatibo para sa kinabukasan. At yun lamang po, maraming salamat sa pakikinig.